alas 4 na ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Luzon, Visayas at Mindanao, kumusta na po kayo? At sa lahat ng mga Pilipino all over the world, samahan niyo ako hanggang mamayang alas 6 ng umaga sa isa pang edisyon ng Magandang Umaga Pilipinas. Sa ulo ng ating mga balita ngayon, July 2, Tuesday, Bulkang Kanlaon posibleng putok muli ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. 35 pesos na dagdag sahod sa Metro Manila, aprobado na. Ilang labor group na insulto. Ikatlong sunod na taasingil sa petrolyo, kasado naman ngayong araw. Full tank nyo na! Dating Pangulong Digong Duterte hindi tatakbo sa pagkasenador. Wala nang balak bumalik sa politika. Ang payo din niya kay Mayor Inday Sara, huwag tumakbong presidente. Spokesperson ng Philippine Coast Guard na si Armand Balilo pinabulaanan ang umano'y pangaharang ng China Coast Guard sa Baho de Masinloc. 22,000 ang mga pulis ipakakalat ng PNP para naman sa SONA 2024. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating Action Radio Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, malaki ang posibilidad na magkaroon muli ng phreatic eruption ang Canlaon Volcano. Ayon sa PBOX, dahil ito sa patuloy na pagbubuga ng sulfur dioxide ng bulkan. Umabot na sa 3,007 tons ng sulfur dioxide ang ibinubuga ng bulkan kada araw. Sa kasalukuyan, nakataas pa rin ang alert level 2 sa bulkang Canlaon. Pasado na ang 35 pesos na dagdag sahod para sa mga manggagawa sa Metro Manila. Ito ay matapos na aprobahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang naturang dagdag na daily minimum wage. Dahil dito, simula sa July 17, mula sa 610 pesos, magiging 645 na ang arawang sahod ng mga minimum wage earners sa Kalakhang, Maynila. Para naman sa non-agriculture workers, tataas ng 645 ang kanilang daily minimum wage, habang ang mga nagtatrabaho sa sektor ng agrikultura, serbisyo at retail, tataas naman ang arawang sahod ng 608 na. Matatandaan na itong nagdaang araw ng paggawa ay pinag-utos ng Pangulong Bongbong Marcos ang pagrebisa sa minimum wage rates ng bawat rehiyon ng bansa. Inalampag naman ng iba't ibang labor groups ang inoprobahang 35 pisong dagdag sahod ng mga magagawa sa Metro Manila. Sa panahon ng DZRH at ang radyo natin, kinestyon ni Rene Magtubo, ang chairman ng Partido Manggagawa, ang umano'y barya-baryang dagdag sweldo sa kabila ng napag-usapan na ng Kongreso na mahigit na 100 piso. Sabi nga ng mga kasama namin, malaking insulto ito at pagmamaliit sa ating kahalagahan at kagalingan. Kasi yung paliwag dyan is that, number one, basahin mo man yung order. Hindi mo makikita kung anong kwenta na umabot sila sa 35. Samantalang proposal is, ang petition is 150 pataas, 650, 750. Paano sila nag-arrive ng 35? Wala doon sa wage order. Mm-hmm. At ang usapan sa Kongreso ay 100 na sa Senado, pinasa na. Sa Kamara ay 150 pataas. Tapos itong wage board, barya-baryang aumento. Yun, sinasabi namin, ay malaking insulto at gumamaliit ito sa mga manggagawa. Ayon naman sa Grupong Sentro, isa itong walang pusong magwawalang bahala sa umiiral na krisis sa ekonomiya. Para kay Gabriela Party List Representative Arlene Broses, malaki itong insulto at sampal sa mukha ng mga manggagawa na hindi man lamang matustusan ang pangangailangan dahil sa taas presyo ng mga bilihin. Kung tinutukoy ho natin, yung pong managing posisyon ng mga senador at ng mga mambabatas. Malungkot ho, hindi naman kasi yung mga mambabatas ho nagpapasweldo. Nagpapasweldo ho yung mga
employer na bahagi po ng Tripartite Wages and Productivity Board. Epektibo na ngayong araw ang panibago na namang taas presyo sa mga produktong petrolyo. Sa magkahiwalay na abiso ng mga kumpanya ng langis, halos piso. 95 centavos ang itataas sa kada litro ng gasolina, 65 centavos naman ang sa diesel. Habang sisirit naman sa 35 centavos ang halaga ng kada litro ng kerosene. Ito na ang 3 linggo ng pagtaas ng presyo ng langis dahil pa rin sa sigalot sa pagitan ng Russia at Ukraine. Inabulaanan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ang anunsyo ng kanyang anak na si Vice President Inday Sara Duterte na tatakbo ang mag-amang Duterte sa Senado. Nagbabala ang dating Pangulo na huwag kagatin ang mga sinasabi ni VP Sara dahil nilalaro lamang nito ang mga nagtatanong. Inamin din ni Duterte na laos na siya at kinumpirmang hindi na babalik pa sa politika lalo't wala na rin siyang pondo para tumakbo pa. Samantala ng tanongin ang posibleng rason ng pagbibitiw ni Inday Sara bilang kalihim ng DepEd, wala din anya siyang alam dahil hindi naman siya malapit sa kanyang anak na Vice Presidente. Inabulaanan ng Philippine Coast Guard ang ulat na tinulungan ng mga tauhan ng China Coast Guard ang mga nasugatang mangingisdang Pilipino matapos umabog ang makina ng kanilang bangka habang nasa Baho de Masinloc sa West Philippine Sea. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, hinarangan ng China Coast Guard ang BRP Sindangan habang papalapit sila sa Baho de Masinloc. Hinaras din naman nito ang mga tauhan kaya't natagalan silang makarating sa lugar kung saan nangangailangan ng rescue ang mga Pilipinong mangingisda. Sa kabuting palad, nagawa naman ng Coast Guard na makapagmaniobra palayo sa rigid hull inflatable boats ng China at matagumpay na nailipat ang mga nasugatang mangingisda sa BRP Sindangan para sa agarang paglalapat ng paunang lunas. Inontra ni Coast Guard spokesperson Rear Admiral Armand Balilo si Commodore J. Tariela sa manoy hindi pagtulong ng China sa mga mangingisdang naputukan ng makina sa Baho de Masinloc. Iginiit ni Balilo, sinubukan nga ng mga miyembro ng China Coast Guard na tulungan ang napinsalang mga mangingisda. Base din niya ito sa mga pahayag na kanyang natanggap mula mismo sa mga nasangkot na mga mangingisda at mga ulat ng mga opisyal ng Philippine Coast Guard. Ito ang sagot ni Balilo sa sinabi ni Commodore Tariela na hinarang ng China Coast Guard ang Philippine Coast Guard na tutungo sana sa mga mangingisda para magsagawa ng rescue operation. Naninindigan naman si Tariela. Walang inalok na anumang tulong ang mga tauhan ng China Coast Guard at ang inilabas na video ng Beijing na nagpapakita ng kanilang manitulong ay edited lamang. May problema tayo dito. Dalawang opisyal na ho ng Philippine Coast Guard ang nagkukontrahan. Hindi natin maintindihan, ba't sila magkukontrahan? Ano? Ang sinasabi ni Tariela, Mr. Tariela, mukhang mahirap yata mag-edit. Mahirap yata i-edit yun. Ay, sus, may ginoo. Hindi ko maintindihan. Ang gustong palabasin talaga nitong si J. Tariela. No, siya na yung pinakamagaling. Tangin mo. Ang nagtatalo parehong taga Philippine Coast Guard. Ay, sus, may ginoong buhay ito. Paano tayo magkakaroon ng tamang direksyon kung sila mismo hindi magkasundo? Ano ba talagang nangyayari? Magandang umaga, Pilipinas! Ay, ginoong buhay ito. Babaeng UBJP volunteer pinagbabaril patay sa Cotabato City. Detalye na balita mula kay RS19, June Di Makutak. June, assalamualaikum. Alaikum Kuyang Angel. Patay sa pamamaril ang isang volunteer ng United Bangsamoro Justice Party habang nakatayo ang biktima sa bahagi ng Moonlight Street, Sinaido Subdivision, Barangay Rosary Heights 8, Cotabato City. Sa initial investigation ng Police Station 2, ang biktima ay kinilalang si Maria Alona Villar, isang PROC leader at asawa na isang pulis. Nabatid na naganap ang pamamaril habang nag-distribute umano ng UBJP membership form sa area ang biktima. Sa inilabas na official statement ng UBJP Regional Headquarters, si Mrs. Villar ay tinaguri ang dedicated and passionate advocate sa mga principles and policies ng UBJP.
Mariing kinundina ng UBGP ang pangyayari at nangakong hindi nito tatantanan ang paghingi ng isang malalimang investigasyon sa Cotabato City Police Office upang mabigyang hustisya ang kamatayan ng kanilang party volunteer at di umano sila titigil hanggat hindi mapanagot sa batas ang gunman. Nagpapatuloy naman ang investigasyon ng CCPO ayon kay City Director Police Colonel Kerubin Manalang. Dinala pa sa pinakamalapit na ospital ang biktima, subalit dineklara itong dead on arrival ng mga doktor na tumingin dahil sa matinding tama ng punglo sa kanyang ulo. Mula sa kanunahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, June Di Makuta. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Sukran John. 64.2 million pesos na laga ng illegal na droga nasamsam naman sa isang buwang anti-drug operation sa Cordillera. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41. Naimbag na bigat, Romy. Higit sa 64.2 milyong pisong illegal na droga ang nasamsam at winasak ng Cordillera PNP sa loob ng isang buwang anti-illegal drug operation. Ayon kay Brigadier General David Peredo Jr., Regional Director ng Police Regional Office Cordillera, naglunsad ng 78 anti-drug operations ang kanilang mga operatiba sa iba't ibang lugar sa Cordillera Region. Nagresulta ito sa pagkakakumpiska ng 248,690 na piraso ng fully grown marijuana plants, 35,349 na gramo ng tuyong dahon at marijuana at fruiting tops, 77,905 na gramo ng tangkay ng marijuana, 9,950 na piraso ng punla, 2 gramo ng buto at marijuana oil at 82.74 na gramo ng shabu. Nagkakalaga ito ng 64,237,748 pesos. 26 na drug personalities naman ang natimbog sa magkakaiwalay na operasyon. Sinabi ni Peredo, tuloy-tuloy at walang humpay ang kanilang pinaigting na anti-drug operation sa Cordillera upang tuluyang matuldukan ang paglaganap ng illegal na droga sa rehiyon. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Diyos na gina, Romy. Magandang umaga, Pilipinas! At muli ang ating paalala po sa ating mga suki sa anumang panig ng Pilipinas kayo naroroon. Huwag kalimutan, July 31 ang deadline ang submission ng mga entries. Para po naman sa PAGCOR Photo Contest 2024 na ang tema, Harvest Time. Ito yung pagkilala, pagsaludo at pagpaparangal sa ating mga magsasaka, mga mangingisda at iba pang nasa sektor ng pagkain, yung mga nasa livestock industry para masiguro ang food security ng bansa. Ang pagpaparehistro po ay libre at yan po ay gagawin ho ninyo sa pamamagitan ng www.pagcor.ph/photocon 2024 para po kayo makasali sa patimpalak. Yan po din ninyo ipapadala yung mga entries Ang kabuang premyo ay tumataginting na 2.23 million pesos. Ayon po kay Chairman Altenco, mas mataas yan di hamak kaysa sa mga ipinamigay nitong nakalipas sa mga taon. Ayon po kay Chairman Tenco, tumaas na rin ang 32.7% ang mga entries. Hindi pa man sumasapit ang deadline kung ikukumpara noong 2023. Ang 8 mananalo sa conventional category o mga larawang kuha gamit ang conventional camera ay tatanggap ng tig 100,000 pesos. 8 din ang mananalo sa mobile, 8 din sa drone category o mga larawang kuha ng mga drone camera. Ang mga mananalo dito ay tatanggap ng tig 50,000 pesos. Lupit, So 8 na grand winner sa mobile, 8 din sa drone category, tig 50,000 pesos. Ayan, doon sa mga hindi siswerten, baka hindi maganda yung kuha, meron pang consolation prizes. Ayan, hindi naman kayo masisiro. Ay, ano pang iniintay po ninyo? Sabi po ni Chairman Altenco, wag na hong magpahuli, wag na magdilitali, ipadala na ang inyong mga entries. Samantala, tricycle na bangga ng kotse, pasahero patay sa Villasis, Pangasinan. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kabasan ni Chikamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy.
Patay ang isang ina na sakay ng pampasaherong tricycle na nabangga ng isang kotse sa barangay Bacag, Villasis, Pangasinan. Sa investigasyon ng mga tauhan ni Chief of Police Major Edgar Alan Sirquiña, nasa tamang linyang tricycle na minamaneho ni Gary Gabitan, pero nagtangkang mag-overtake ang kotse na hindi niya nagawa dahil sa may paparating na motorsiklo. Ngunit nang bumabalik nito sa linya, nasalpok naman niya ang tricycle at sa lakas ng impact nagpagulong-gulong ang tricycle, tumila po ng pasahero na nagtamo ng malubang sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan, sanhi ng kanyang pagkamatay. Ang driver ng kotse ay isang 24 anyos na Nigerian national na walang lisensya at umano'y lasing pa, na ngayon nasa custodial facility ng Villasis Police Station at naharap sa kaukulang kaso. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Saan kayo galing yung Nigeria National na yun? Ano ha? Alang lisensya, nagmamaneho ha? Samantala, nakipag-ugnayan na si Senator Bongo sa mga pinuno ng barangay ng Davao Oriental para sa pagsasagawa ng Liga ng mga Barangay. Inamo ni Senator Go ang Davao Oriental Chapter Provincial Congress sa Mati City, palakasin at pagbutihin ang paghatid ng serbisyo publiko sa lugar. Sa kanyang mensahe, pinuri din ni Senator Go ang dedikasyon ng mga pinuno ng barangay at kinikilala ang mahalagang papel na kanilang ginagampanan para sa mga nasasakupan. Sinabi pa ni Senator Go na tila mga superstar din sila sa kanilang pamamaraan, gaya ng mga basketballistang kanilang natutulungan. Inikayat din ni Senator Go ang may ito na patuloy na magsumika para sa kaayusan ng kanilang komunidad, lalo tiniyak ng senador na kanya ring matatag na susuportahan ang mga inisyatibong naglalayong mapabuti ang iba't ibang mga sektor ng mga liga ng barangay. Samantala, namigay din ang team ni Senator Go ng mga t-shirt, basketball, volleyball, sling bag, sapatos and glasses para sa mga dumalo sa naturang event. Oy mga misis! Amoy araw ba si Monso pag-uwi galing ng eskwela? Abay dahil yan sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Ang beatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand, may shea butter na pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya mga misis, ay challenge you, subukan ng Shield Bath Soap, galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Maganda umaga, Pilipinas! Philippine Army pinaigting naman ang ugnayan ng CAPGO para sa kampanya laban sa NPA sa Eastern Visayas. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Maupay nga agad, Jimmy. Kinokonsidera ng Philippine Army na malaki ang tulong ng CAFGO Active Auxiliary kontra sa mga NPA lalo na sa lalawigan ng Samar. Ito ang sinabi ni 802nd Infantry Brigade Commander Brigadier General Noel Vistuer. Maliban sa mga residente, ang CAFGO ay katuwang na kasundaluhan para matukoy ang pinagkukutan ng mga NPA at kung saan tinatago ang mga baril. Kaya binisita ni General Vistuer ang patrol base ng CAFGO sa Poblasyon Orno, bayan ng Talolora, Samar. Ang pagbisita ng general ay para mapalakas ang moral ng CAFGO Active Auxiliary para may patuloy ang pagtrabaho sa pagbibigay ng seguridad sa mga residente. Ang lalawigan ng Samar, Eastern Samar at Northern Samar ang may pinakamaraming mga CAFGO members. Mula sa Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa balita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Jimmy, pero pakiusap naman natin sa Armed Forces of the Philippines. Huwag nating pabayaan itong mga CAPGO. Kung ano man yung mga benepisyon dapat na natatanggap nila, pamigay naman ho natin. At kung po pwede nga, dagdagan pa natin yung allowance nila. Umaangal na ho yung mga miyembro ho ng CAPGO sa iba pang panig ng kapuluan. Dahil sabi nila, kami nga yung frontliner pagdating sa bakbakan, ano ha? Oo, nasa likod lang namin yung army. Kumbaga sana sila yung pambalan sa kanyon. Pagkatapos sila yung naargabyado pagdating ho sa mga benepisyo. Magpapakalat ng mahigit 22,000 na mga pulis ang pambansang pulisya sa nalalapit na State of the Nation Address o SONA ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay National Capital Regional Police Office Chief Major General Jose Melencio Nartates Jr., may kabuang 22,621 ang mga pulis ang kanilang pakakalat at bubuo rin ang mga sub-task group. Lain nito na matiyak ang seguridad na ikatlong SONA ng Pangulo at makapaghandog ng medical assistance sakaling kakailanganin, katuwang ang pribado at pampublikong ahensya ng pamahalaan. Ayan, at congratulations ho doon sa iba't ibang mga lokal na pamahalaan. Nakahapon naman ay nagsagawa din ng kanilang SOCA. Ayan, SOCA. Sabi ko, akala ko Toyo, SOCA pala. So, State of the City Address. Yun.
Pinasinayaan ni Makati Mayor Abby Binay kasama ang Southern Police District at iba pang Malocan opisyal ang bagong 3-story Central Police at Fire Station building sa lungsod. Ito po sa Barangay San Antonio. Ayon kay Mayor Abby Binay, simbolo ang naturang bagong pasilidad ng commitment ng lokal na pamahalaan na protektahan ang kanilang mga residente at matiyak ang agarang pagtugon sa oras ng pangangailangan. Binubuo ang nasabing pasilidad ng Women and Children Protection Desk, Complaint Desk, Operation Center, Training Room, Conference Room at mga clinic na may kabuuang sukat na 3,249 square meters. Balaki ha? Habang ang kabuuang 1,778 square meters naman na sukat ng bagong fire station, meron din itong mga makabagong kagamitan na kinakailangan na magagamit tuwing may mga sunog. Nabatid na nasa 69.2 million pesos ang pondong inilaan ng Makati government para sa naturang police station at 15.8 million pesos naman para sa fire department. Alas 4:20 ang oras sa buong Kapuluan, magsasaka na tulak ng shabu. Arestado. Higit daw sa 700,000 pesos na halaga ang nakumpiska ng mga pulis sa Davao City. Detalye na balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. Jun, may buntag. Mayong buntag usab, Kuyang Angel. Kulungan ang bagsak ng isang magsasaka matapos arestuhin sa drug bypass operation na mga membro ng MAA Police Station sa pangunan ni Police Major Kevin Logaring, Station Commander, dakong alas 11:05 ng gabi sa Purok 17-B Corner Maranyon, Dato Luho, Barangay MAA, Davao City. Kinilala ni Police Major Garing ang suspect na si alias Mahid, 27 anyos, nakatira sa Barangay Raya, Tamparan, Lanao del Sur. Nabilhan ang suspect sa pulis na nagpanggap na ng isang pakete sa hinihinalang shabu. Nagkakalaga ng 35,000 pesos. Nakuha rin sa posisyon ng suspect ang 2 pang pakete ng shabu. Sa kabuuhan, 714,000 ang halaga ng shabu na na-recover ng kapulisan mula sa suspect. Sa sampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang naarestong suspect. Mula dito sa Action Radio Davao, ito si Jun Soter. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Dengan salamat, Jun Soter. Umaga, Pilipinas. Hoy mga mamis, po pwede tayong mag-laundry day today ha. Kunot no ka ba kapag makapit, marakit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't pa naman pahihirapan ang set kung sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha based on test sa chocolate, mud and sabon on cotton. Gawa po ito ng ACS. Naharang naman ang mga tauhan ng Bureau of Immigration sa Mactan, Cebu International Airport ang 3 Pilipina na hinihinalang biktima ng mail order bride scam. Kasama rin sa mga naharang na maturidad ang kanilang mga manoy Chinese husband. Bayos ha. Kapag ka na-interview itong mga ito, hindi ko na rin po maalala. Ayon kay Immigration Commissioner Norman Tansinco, isa itong malinaw na kaso ng mail order bride kung saan ang mga fixer ay inaasistihan ng ang pagpapakasal ng mga Pilipina at mga foreign national. Sinabi pa ni Tansinco na parehos pa rin ang modus na nangyayari sa iba pang mga paliparan katulad nung manaharang noong June 28 at nitong June 29 sa Manila Airport. Dahil dito, dinala ang 3 babaeng biktima kasama ang Chinese national sa Interagency Council Against Trafficking para naman sa karagdagan pang investigasyon. Paano namang hindi mabubuking, ano ha? Nagpakita pa kunwari ng wedding photo, ano ha? Kompleto ng wedding photo. Yun ang halatang Photoshop. Kasi hindi alam nung bride kung kailan nangyari yung kasal Sabi niya, nagulat nga ako, ba't may picture na ganyan? Ang hirap po ngayong panahon ng AI, ano ha? Ang daming pwedeng gawing milagro. Ay, susme. Kaya doon sa mga papayag sa mga ganyang klase ho ng arrangement, makalabas lamang ho ng Pilipinas, ano ha? Ingat ho kayo dahil baka mamaya kung ano-ano kasadlakan nyo. Baka sa prostitusyon ho kayo bumagsak doon, ha? 23 na makalipas sa 4 na umaga, meron hong babati muna sa ating pong anniversary, ano ha? At ito po'y isang Ilocano. Kamagyan dito si Executive Secretary Lucas Bersamin. Executive Secretary.
Anyari, nawawala si Executive Secretary. Pusong pagbati, buhay po kayo. Pisyong tapat sa iyo, DZRH. Thank you kay dating Chief Justice at ngayon na Executive Secretary Lucas Bersamin. Kabagyan dito'y Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! ay naimbag na bigat sa ating pong mga kababayan dyan po naman sa Hawaii. Ang daming mga Ilocano dyan, ano ha? Oo. At magandang umaga po kay Tita Cora, taga Isabela naman ito, ha? At taga Cagayan pala. Ayan, ha? Isa ho sa mga midnight singers, ayan, ha? Tita Cora, at saka kay Kuya Tito Manny. Magandang umaga po sa inyo dyan sa San Diego, California. At kay Sir June at kay Tita Loy, ha? Magandang umaga po, ha? Pagandahan nyo pong matindihan pa ho ninyo ang mga practice nang sa gayon maging ready kayo sa nalalapit na konserto nyo pagpasok ko ng 2025. Ayan, ha? Sold out ng tickets kahit wala pang petsa. Magandang umaga, Pilipinas! Yan ang malupit. Ano, ha? Most wanted person ng Zambales na nagtago ng 8 taon, arestado naman sa Pangasinan. Detalye na balita mula kay Danny Comilang, RH37. Danny, good morning. Matapos ang 8 taon na pagtatago sa batas, naaresto din ang isang most wanted person sa Zambales ng pinagsanib pwersa ng mga otoridad na naaresto ito makaranggawing taguan nito ang Pangasinan. Ang suspect na naaresto na wanted sa kasong panggagasa ayon kay Police Lieutenant Colonel Romel Gineblaso ay naaresto nila ito sa Barangay Lucero, Bulinaw, Pangasinan alas 5:30 ng hapon. Inaresto ito sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ni Honorable Maria Cristina J. Mendoza Pizarro, active presiding judge ng Regional Trial Court 3rd Judicial Region Branch 73 Olongapo City na may petsang April 18, 2017 nang inisyu pa ang warrant of arrest laban sa akusado. Ang suspect ay nakakulong na ngayon sa detention facility ng Zambales at no be recommended. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Danny Comilang, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Danny. May paabak kay kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. May aga sa mga katuruan tala sa Negros, ha? Kag sa mga kasimanwa tala sa Iloilo. Huwag ho kalimutan, magbaon ng family alcohol saan man ang lakad natin ngayong araw nito. Proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family, 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households, lalong-lalo na sa ating mga emergency kit. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po yung moisturizer. Yun namang mabangong family wrapping compound improvement alcohol. Yan o yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ho ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang DZRH book na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, mag-showbiz muna tayo. Si Dennis Trillo pinutakte ng bashing dahil sa komento niyang may ABS pa ba? Detalye ng balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie? Talagang nag-trending itong si Dennis Trillo at ang hashtag na ABS at may hashtag din na Dennis at hashtag may ABS pa sa X dahil lang sa sagot ng kapuso actor sa isang netizen na nagtanong kung bakit wala sa bagong station ID ng GMA7 si Jeneline Mercado. Nagtanong pa ito kung lilipat ba ito ng ABS-CBN pero sinagot ito ni Dennis ng may ABS pa ba? Ang dami tuloy nag-react at nagalit sa sagot na iyon ng aktor pero para sa kanila ay parang pabalang na sagot ito na tila iniinsulto ang naturang network na nawala ng prangkisa. Hindi tinatanan si Dennis ng mga bashers pero may kasunod pa na komento itong si Dennis sa kanyang TikTok account na inulit niya uli ang tanong kung may ABS pa ba at hinahamon niya itong screenshot iyon. Meron pang karagdagang komento na sinabi nitong mga nget pa or pangit pero naglabas ng statement ang management team ni Dennis Trillo na nahack daw pala itong TikTok account ng aktor.
motor. Nasa taping daw ng Pulang Araw isang si Dennis Trillo at wala raw itong panahong humawak ng kanyang telepono, kaya nilinaw nilang hindi raw ito si Dennis ang sumasagot sa ilang netizens na nagtanong at nambasya kanya. Pero hanggang kagabi ay patuloy pa rin nagtitrending sa X at hindi nila tinatantanan sa pambabash itong kapuso actor na si Dennis Trillo. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Gorgie. And dami talaga napapahamak dito sa mga hacking na ito, no ha? Kaya lang, wala tayong magawa dahil inutin ho yung mga nataga nasa DICT. Lahong na... Ay, nako, oo. Sa ibang bansa, pagka ganyang may mga hacking o may breach sa mga data, may napapanagot, may pinagpapaliwanag. Dito sa atin, lang, okay lang. Maghahain na ng kaso ngayong linggo ang Office of the Solicitor General laban sa suspended Bamban Tarlac Mayor na si Alice Guo. Ayon kay Solicitor General Menardo Guevara, inaantay na lamang nila ang certification ng kopyang nakuha ng mga ebidensya bago tuluyang magsampa ng kaso. Kasabay din ito ng iniulat na hindi pa nakakalabas ng Pilipinas si Mayor Guo, pati na ang 17 iba pang nasa ilalim ng Immigration Lookout Bulletin Order ng Bureau of Immigration. Una rito, sinabi ng Commission on Elections na magsasampa rin sila ng kaso laban kay Guo hinggil sa posibleng paglamag sa Omnibus Election Code. Alam po ninyo, di ba, sinabi nga ng mga senador, napatunayan daw po ng NBI na nagmatch yung pirma ni Mayor Alice Guo at saka nung si anong tawag pa nito? Si Waping, Gu Waping. Madaling tandaan dahil Guaping, Gu Waping, nagpa-positive daw yung kanilang fingerprints. Ang hindi pa lang humalinaw, sino ang nag-request para magkaroon ng... kasi kailangan ng court order doon kailangan ng court order para gawin yung pagkilos na yun ng NBI. Hindi po pwede gumawa ka basta-basta mag-court order ng matching. Hindi po pwede. Kung meron man, ilalabas lang yan pagka meron ng court order. Pangalawa, ano yung mga specimen na ginamit? May nakausap tayong mga taga-NBN, sabi nila, yun daw galing, yung fingerprints nang galing dun sa mga dokumento na isinumite sa Board of Investment. Kaya ang tanong natin, paano naman tayo nakakasiguro na kay Gu Waping yung mga specimen na yun? Di ba? Oo. Anyway, NBI na yung nagsabi, panindigan natin yan. Paniwalaan natin yan. NBI ho nagsabi At least walang kumukontra. Hindi katulad nitong bangayan ni Jay Tariela at saka ni Armand Balido. Sarap niyang pag-untogin, ha? Isang ahensya kayo na gano'n. Tsaka... Ay, susme. Anyway, nagbabala naman ang Presidential Anti-Organized Crime Commission Executive Director at Undersecretary na si Gilbert Cruz sa panibagong panghimasok ng China sa food security ng Pilipinas. Ayon kay Cruz, kumikilos na kasi China sa pagbili ng lupa sa bansa at gumagamit ang mga ito ng mga kinatawan uupa muna sa una at saka bibili ng lupa ng mga magsasaka. Partikular na narito ang lupa sa Palawan, Nueva Ecija at ilan pang mga lugar na pinagkukunan ng supply ng bigas sa Pilipinas. Sa katunayan, sinabi ni Cruz, may mga iniimbestigahan na silang mga probinsya at kung magpapatuloy, posibleng kalaunan ang mga dayuhan na ang kokontrol sa food security o presyo ng bigas sa ating bansa. Dahil dito, payo ni Cruz sa mga magsasaka, huwag magpapasilaw sa malaking halaga at protektahan ang kanilang mga lupain. Alam mo ninyo, hanggat walang kapahintulutan ang isang lokal na pamahalaan, ang LGU, hindi ho mangyayari ho yan. Hanggat wala hong kumukonsente mula sa level ng barangay, sa munisipyo hanggang probinsya, hindi ho mangyayari yung ganyang pagpasok ho ng investor ko, no? Ano ha? Ito, experience ho namin dito sa Taal Lake, di ba? Taal Lake, bago ho nagkaroon ng rite of kalikasan, yan pong Taal Lake, lagpas-lagpasan po sa minimum carrying capacity ng lawa yung pong yung mga fish cages na nakalagay dyan.
Nung pasukin ho namin, napag-alaman na karamihan ho pala ng mga fish cages, hindi naman pala pag-aari ho ng mga Pilipino. Ang iba, pag-aari ho ng mga dayuhan, mga Koreano, ng mga Chinese. Yan na. Yun ang karamihan ho ng mga fish cages. So, ang ginawa ho ng grupo ho ng mga mangingisda, alinsunod din ho sa naging mando ho ng RIT, ng continuing mandamos, sila na ho sasala. Ayan, oo. Tanong ko nga, bakit naman dumami yung mga Chinese na may-ari ng mga fish cages na ang ini-employo na lamang ay mga Pilipino? Di ba? Kaya nung una, galit na galit sila. Akala ho nila, papasara namin yung taal. Hindi nila alam, ang objective lamang nun, magkaroon po ng sustainable production. Kasi tuloy-tuloy ho yung mga fish kill natin dun . Kaya ho naman nangyayari ho yung fish kill dahil po sa regular na doong. Ngayon, yung duong po, yung upswelling, nangyayari ho yung nagdo-trigger ho siya ng fish kill. Kasi nga, yung pong mga hindi nakain na mga feeds, mga nabulok na feeds, yun yung umaangat. At yun nagkukos ng oxygen depletion. So, ang ginawa ho doon, in-address ho natin yan sa pamamagitan ng pagkakaroon na lamang ho ng pagmamando na dapat gagamitin dyan ay floater. Yan, floater na feeds. So, nakakain ho lahat. Wala nang lumulubog. Di ba? Pangalawa, within the carrying capacity na lamang ang pinahintulutan. At ang mga sasala, titingin kung sino ho yung mga po pwedeng mangisda o maglagay ho ng fish cage dyan na meron na ring standard na sukat, mga Pilipino. Yan, mga Pilipino na, Pilipinong mangisda. Sana naman, patuloy ho ini-implement yan. Kasi balita ho natin, meron na naman pong mga pumapasok dyan at pinapahintulutan ang ilang mga lokal na opisyal para konsintihin yung mga fish cages na wala sa minimum carrying capacity o lagpas sa carrying capacity sa isang lugar at hindi sumusunod sa standard na size. Ang objective ho natin dyan sustainable production. Kung sisirain ho ninyo mga panuntunan dahil nga sa greed, dahil po sa corruption, dahil po sa mga suhol na ibinibigay ho ng mga gustong magsamantala, wala na naman hong mangyayari. Babalik ho yung problema natin sa malawakang fish kill. Diba? Again, kung wala hong kumukonsente na mga lokal na mga opisyal, hindi ho mangyayari yung mga ganyang klase ho ng pagpasok ng mga illegal settlers o illegal buyers yung mga pseudo buyers kunwari mga negosyo mga negosyante sila. Hindi lang sabihin nga natin sa sa grupo nila ng PAOK punta ka sa bandang norte. Sa bandang norte ganoon na rin ho nangyayari. 'Di ba? Yung karamihan ho ng mga gulayan. Nagpapatakbo na rin ho dyan. Ang nagpipinas na rin ho dyan mga dayuhan. Maganda umaga, Pilipinas! Dito na muna tayo. Mahiwagang negosyo yan Sabi nga nila, hanggat may lagay, may kumikita. Ayan Ito po Ito ang ating mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog! Sabi ni Tunog Master Mabel Aribe, wala pa daw nanalo. Basta ang clue natin dyan, yung isang item na hinahanap natin ay natatagpuan sa mga opisina, sa mga bahay, sa mga iba't ibang establishmento. Tapos, isang item naman, siyempre, isang bagay na gumugulong. Yan, Kung ano yun, hindi na ho natin palalawigin dahil pag binigay natin kung sino yung inventor, malamang makuha na kaagad. Ang inyo pong masagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagdetext. Empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Para ho naman sa mga sasali online, pinakamainam ho ay i-share nyo yung ating programa. Ayun, kinakailangan meron pong sharer badge. Maganda umaga, Pilipinas! Tensyon sa West Philippines ay mababawasan kapag naging batas ang Blue Economy Act ayon po naman kay Senator Loren Legarda. Detalye na balita mula kay Raymond at Paa sa Aris 28. Raymond.
Malaki ang maitutulong upang mabawasan ang tensyon sa West Philippine Sea kung maging batas na ang Senate Bill 2450 ang Blue Economy Act. Ito ang paniniwala ni Senador Loren Legarda na siyang pangunahing may akda ng nasabing panukala. Dahil kasama na ito sa listahan ng mga priority bills sa pinakahuling Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting. Ayon kay Legarda, ang Blue Economy Act ay nakabatay sa science ng ocean management. Dito makikita ang sira at epekto ng ginagawang dredging at pagtatayo ng mga isla. Ganon din ang nasirang tirahan ng mga isda at mga nahuling mga endangered species. Para kay Legarda, ang mahalaga sa ngayon ay ang rehabilitasyon at pagpigil sa mga gawaing lalong sisira sa ating karagatan sa pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at maintindihan ang proseso ng dagat ay makapagpatupad ng holistic at sustainable policy para mabawasan ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa bahagi ng ating exclusive economic zone sa West Philippine Sea. Ito ay sa pagitan ng business at economic partnership. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Advaz, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Raymond. Ako dyan ay Blue Economy. Sa keso naman Chocolate Economy. Huwag natin kalimutan yung pong brand ng tsokolate ng mga magsasaka at mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon, Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga magagandang planting material ng kakao galing Davao, hinakot po para maitanim sa ilalim ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na kakao beans. Ipinoprocess yan para maging Tangerine Chocolate. May mahigit 10 variants po ang Tangerine Chocolate. Ang mga raw materials na ginamit ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Kaya sabi nga po ni Dr. Helen Tan, ito'y patunay na 100% made by Filipino ang Tangerine Chocolate. Pero gawang lokal, but taste and looks global. Ayan. Yan po ang Tangerine Chocolate. Kaya sabi ho ni Dr. Helen Tan, tangkilikin natin ang gawang atin. Sino pa nga bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya kung tayo ho ay pabalik ng Pilipinas, huwag nang magbaon ng imported na chocolate. Magpasalubong ng Tangerine Chocolate. Gawa ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Magandang umaga, Pilipinas! 42 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Umaga, Pilipinas! 43 makalipas ang alas 4 ng umaga. Atin ho sa atin yan ng Ultabayo. Pero ang Ultabayo, anytime pwede ho natin inumin, pwede ho natin i-take. Pero ang rekomendasyon ho ng mga doktor tsaka ng mga dalubhasa, mas maganda 2 capsules bago daw humatulog. Ang Ultabayo po ay ang postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma na galing po sa Japan. Inaral po yan sa isang mahabang clinical trial. Hindi po kwentong kutsero. At ang bawat kapsula po ng Ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. At ayon nga po sa mga dalubhasa, ito ay hindi dumaan sa, hindi ho kwentong kutsero, kundi talagang clinical trial. Kaya nga, dali ho ito na aprubahan ng Food and Drug Administration at nire-recommenda ho ng mga doktora. Ano nga bang ginagawa ng Ultabayo? Pagpasok po nito sa ating katawan, ina-activate po nito yung commander ng ating immune system, yung plasmacytoid dendritic cell. At yun ho nagtatawawin ng mga toxin sa ating katawan habang tayo po'y natutulog para magkaroon tayo ng bagong lakas sa kinabukasan. Ayan, Kaya para ho doon sa mga medyo nagkakaedad na, hirap nang matulog, kadalasan putol-putol ang tulog, para kinabukasan maganda pa rin ang ating mood, mag-Ultabayo. Ayan, Para naman ho, malabanan natin ang mga stress at ang mga pagod, ang puyat na kinakaharap natin sa araw-araw na pakikipaglaban para po sa magandang buhay ng ating mga minamahal. Available po yan sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang galing po yan sa Teoxys Health Ventures. Available din po sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Kung meron pa ho kayong mga katanungan, huwag kalimutan na po pwede ho kayo mag-text sa 0917-110-6580. Doon ho kayo mag-text na inyo pong mga concerns o inyo pong mga katanungan tungkol po sa Ultabayo. Mahalagang paalala ang Ultabayo ay hindi po gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang umaga, Pilipinas! Don't seek presidency.
Ito naman ang naging payo ng Pangulong Rodrigo Duterte sa anak nitong si Vice President Sara Duterte. Ayon sa dating Pangulo, dapat nang kalimutan ni VP Sara ang anumang plano nitong pagtakbo para sa 2028 national elections. Bukod dito, kahit anya tumakbo at manalo pa si VP Sara, hindi pa rin garantisadong bubuti ang kalagayan ng Pilipinas sa ilalim ng kanyang administrasyon. Pagpapaliwanagin ng Department of the Interior and Local Government si Davao City Mayor Baste Duterte sa ginawang pag-iwan sa lungsod ng bahain nito nitong nakalipas na mga araw. Nabatid kasi na habang niraragasan ng tubig baha ang kanyang pinamumuno ang lungsod, nasa Tacloban City si Mayor Baste kasama amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa isang rally. Ayon sa DILG, nakasaad sa Local Government Code na dapat nasa kanyang area of responsibility ang Local Chief Executive tuwing panahon ng kalamidad para matiyak ang kaligtasan ng mga residente. Sa ngayon, wala pang inilalabas na pahayag ang alkalde ukol sa nasabing issue. Yan, tama naman yung ginagawa ng DILG. Pero ang tanong paano naman yung mga mayors na nandito sa Metro Manila habang ang kanila pong mga constituents sa mga probinsya nakakaranas din po ng mga sakuna? Nahabol ba naman sila? Handa naman si Senator Sani Angara na maging susunod na kalihim ng Department of Education. Ayon kay Angara, bukas naman siya sakaling pagkatiwalaan siya ng Pangulo, lalo't imposible rin na niya na tanggihan pa niya ito. Yan man, nilinaw ng Angara, wala siyang natatanggap na formal na alok mula sa palasyo. Pero binunyag din ng senador na karamihan sa kanyang makasamahan sa Senado. Suportado naman ang mga panukalang siya'y maging kalihim ng DepEd. Bukod kay Angara, lumutang na rin ang mga pangalan para sa naturang posisyon. Katulad ni na Marikina Representative Stella Kimbo, Trade Secretary Alfredo Pascual at Commission on Higher Education Chair Prospero Di Vera. Kinumpirma ni House Secretary General Reginald Velasco na kabilang si Vice President Sara Duterte sa 2,000 individual na imbitado sa State of the Nation Address ng Pangulong Bongbong Marcos sa July 22. Ito ay sa kabila ng pagbibitiw ni VP Sara sa gabinete ng Pangulo at sinasabing naglalamat na ang kanilang relasyon. Habang sa ngayon, hindi patukoy kung nagkumpirma namang dadalo ang Vice Presidente sa SONA at kung makakatabi nito sa upuan si First Lady Lisa Marcos. Matatandaan na noong SONA 2023, magkatabi sa upuan ang First Lady at si VP Sara. Alas 4:48, tinawanan lamang ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ang banta ni dating Senador Leila de Lima na papanagutin ito sa pagkakakulong ng dating senador. Sa pagbisita sa Tacloban City, sinabi ni Mayor Digong kay de Lima na wag nang kumalikot pa ng kung ano-ano dahil baka pagsisihan niya lamang ito. Ayon sa dating Pangulo, dapat respetuhin na lamang ang desisyon ng Korte dahil patunay din ito na gumagana pa ang demokrasya sa ating bansa. Samantalang sinabi rin ni Mayor Digong na wala siyang pakialam sa issue ng International Criminal Court dahil tiwala naman umano siya na hindi ito makapapasok sa bansa. Tiniyak ni dating Senate President Juan Miguel Zubiri na mananatili munang independent ang Solid 7 block ng Senado. Ayon kay Zubiri, napagdesisyonan nila ito sa ilalim ng Solid 7 block na maging independent ngunit hindi magiging panira sa pamahalaan. O dito, wala rin umano silang plano na maging oposisyon o maging bahagi ng minorya ng Senado dahil sa ilang konsiderasyon. Kabilang sa Solid 7, sina Senator Joseph Victor Ejercito, Senator Loren Legarda, Sherwin Gatchalian, Senator Sani Angara, Senator Joel Villanueva at Senator Nancy Binay. 10 minuto bago po mag-alas 5 ng umaga, inaasahang makakauwi na rin sa susunod na linggo ang ikalawang batch ng mga Filipino seafarers na naipit sa pagsalakay ng mga rebelding Houthi sa Gulf of Aden. Kasunod ito ng pag-uwi ng 5 mula sa 27 Pinoy seafarers na sakay ng MV Transworld Navigator. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, itong unang batch ng mga Pilipinong marino na nasagip mula sa naturang insidente. Patuloy pa rin na niyang pakikipag-ugnayan ng ahensya sa mga licensed manning agency at may-ari ng barko habang pinagkaulabanan ng tulong pinansyal ang 5 nakauwing Pilipinong marino.
Abot sa 4 na unknown trucks ang na-monitor ng Philippine Air Force sa Philippine Air Defense Identification Zone. Itong inihayag ng Pangulong Bongbong Marcos sa pagdiriwang ng ika-77 anibersaryo ng Philippine Air Force sa Pampanga. Bagamat hindi tinukoy ng Pangulo kung ano ang aircrafts na ang na-detect ng Philippine Air Force. Sinasabing ito ay bunga rin ng mas pinalakas na maritime domain awareness. Kaugnay nito, nangako naman ang Pangulong Marcos na palalakasin pa ang puwersang ng hugmong himpapawid ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagbili ng karagdagang air assets at pagpapalakas sa kanilang cyber warfare communications system. Limitado muna ang operasyon ng Metro Manila Development Authority o MMDA sa kanilang head office building sa Doña Julia Vargas Avenue, Barangay Ugong, Pasig City. Bukas po yan, ha? Dahil ito sa pagdiriwang ng ika-451 araw ng Pasig at deklarasyon ng Malacanang bilang special non-working holiday. Sa kabila nito, tinitiyak naman ng MMDA patuloy ang pagbibigay ng traffic updates sa kanilang metro base at digital media group at magpapatuloy din sa kanilang operasyon ang iba pang mga satellite offices. Kaya doon ho sa mga motorista natin, tuloy ho yung mga advisory, kaya lang medyo limited lamang daw po, ha? Samantala, eto, pag dito ho kayo nakatira, wala ho problema sa traffic. Tuloy ho yung alok ho sa atin ng Westchester Realty na pinakamurang ready for occupancy unit with easiest term, 5% lamang ho down payment. Pwede pang Gibbs with 20,000 pesos all-in down payment. Pwede ka na maglipat bahay agad after 7 days ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan. Ano hong ginakailangan? Mag-text ho kayo o tumawag sa 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555 para po sa inyong reservation. Ayan, ha? Ito pong township na ito, nasa loob po mismo ng township, ang City Hall, ang department store, ang eskwelahan, ang simbahan. Ayun. Napakalapit lang po nito sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Ayan, ha? At ano pang iniintay ho ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot gaya. Napakagandang investment opportunity po nito. Ano, ha? At kung ngayon pa ho kayo bibili, nako, may chance pa ho kayo manalo ng libre 342 patungong Japan, Taiwan, Singapore, Hong Kong at Thailand. Basta't magaling ho kayong pumukon ng dart. Dahil kung saan niyo gustong pumunta, doon ho ninyo ipatamain yung inyong lucky dart. Ayan. Pag hindi pa rin sinuwerte, tuloy pa rin ho yung Premier E-Bike at Aircon promo ng Westchester Realty. Ulitin natin, ha? 0996-515-5555 at 0947-434-5555. Happy anniversary po sa lahat ho ng mga kababayan nating matagal nang nakatutok sa DZRH. Ito muna ang isa pang babati. Ayan, si Kuya Elmerilio. Elmer? Ang tinig ng City Prosecutor ng Pasay, si Attorney Elmerilio. Attorney, thank you, ha. Chip, thank you sa inyo pong patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa DZRH. Magandang umaga, Pilipinas! Asahan naman ang mabigat na daloy ng trapiko sa kahabaan ng Cayetano Boulevard sa Taguig. Bunso daw po yan ang pipe-laying project ng Manila Water na inaasahan tatagal ng 1 taon. Sus, may Ginoo. Sarado sa mga motorista ang mga susunod na kalsada tuwing alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Yung Palar Commando Bridge, C5 Service Road, Cayetano Boulevard Bridge, ang Samaka 2 Road, ang Viejo Road at General Luna Street. Ayon sa Taguig LGU, magpapatupad ng stop and go scheme at rerouting sa mga apektadong lugar. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga sa mga taga General Santos City at mga taga Coronadal City, ha? Magandang umaga. At Mayor Senny Mendoza ng Talisay, Batangas, magandang umaga po sa inyo. At si Justice Max De Leon pala, napakaagad din ho nitong gumising, ano, ha? Sabi niya, alas 4 pa lang daw, bumabango na ho siya para tumutok ho sa ating programa. Justice Max, magandang umaga ho sa inyo. Parang si Ambassador Harry Amping din ito, at saka si Ma'am Naida Amping. Kaagad din gumising. Magandang umaga, Pilipinas! Alan Serrano, dyan po sa Burbank, California. Magandang umaga. Pinangangambahan naman ni Senator Amy Marcos na mga imported na lahat ng pagkain sa bansa pagpatak ng 2030.
Ayon kay Senator Amy, nababawasan kasi ang mga lokal na mga magsasaka dahil naman sa pagkalugi o liit ng kinikita sa linya ng kanilang hanap buhay. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, sinabi ni Senator Marcos na may pinakamalaking annual decrease ng mga manggagawa ang agriculture at forestry subsector na nasa 881,000 na lamang nitong Marso ng 2024. Ayon sa nasa 58 years old din daw po ang average na edad ng mga magsasakang Pilipino, kaya't mahalagang gumawa ng hakbang ang gobyerno para makahikayat ng mga kabataan na magbungkal sa bukid. O nga naman, kung mas madali nga namang mag-TikTok, kikita ka na, bakit ka magbubungkal pa sa bukid? Sinabi pa ni Senator Marcos na hindi nag-i-invest ang pamahalaan para sa makabagong kagamitan at kakayahan ng mga magsasaka, kaya't napapako tayo sa edad na doon sa panahon ng dekada 70. Hindi niya uubra ang ganitong sistema, lalo't naging triple na ang pinapakaing populasyon ng bansa. At maliit na rin ang ating mga sinasakang bukid kasi yung iba na-develop na ng subdivision. Matatandang advocacy project ng Presidential Sister ang Young Farmers Challenge o YFC program katuwang ang Department of Agriculture. Siya rin ang nasa likod ng kauna-unahang Bigayan 2024 o Bigas at Bayan through Leaders Roundtable Discussion at Rice Summit na naglalayong hindi mawala ng manggagawa ang agricultural sector. Alam mo niyo, talagang napapanahon na para mas mahikayat natin ang mga kabataan na magbukid. Sa totoo lang, hirap po talagang kumuha ng mga manggagawa sa bukid, lalong-lalo na pagkapanahon ng anihan. Gusto mo bang humabol para habang may init pa pwede ka makapagbilad? Ang hirap po dahil karamihan ng makukuha mo kundi standby na lasenggo. Ang makukuha mo ninyo, hindi naman maalam mag-harvest. Walang kaalaman sa halimbawa, nagkokopra, di ba? Hindi nga marunong magbunot di ba? Nung kami nasa probinsya padamihan kami ng nabubunot na natatalupan na nyog. Ngayon, hirap na hirap tayong kumuha ng ganun. Kaya nahihiwalay talaga namin yung bunot at saka yung bao. Tapos naibebenta mo sa you can command a better price para sa iba't ibang mga bahagi ng nyug. Ngayon nangyayari tuloy, nagiging panggatong na lang. Tumaas naman ng 15% ang kaso ng dengue sa bansa mula Enero hanggang Hunyo ng 2024. Ayon sa Department of Health, 77,867 dengue cases nang naitatala hanggang June 15. Mas mataas ito sa 67,576 cases na naitala noong 2023. Posible pa niyan tumaas ang bilang dahil sa late report na kanilang natatanggap. Kaugnay nito, nagpaalala ang Department of Health sa publiko na panatilihing malinis ang kapaligiran at hindi pamumugaran ng lamok ang mga naiipong konting tubig. Na yan po ang nagdadala ng sakit. Ayan, Kaya sabi nga search and destroy ng mga pwedeng pamugaran ng mga lamok. Yan ang po pwede natin gawin. Hoy, narinig nyo na ba ang malaking balita na muling uukit ng kasaysayan ng tinig ng asul, pula at dilaw? Dahil malapit na ang engrandeng pagdiriwang ng kauna-unahang radyo sa bansa. Sa panibagong yugto ng ating himpilan, sama-sama nating balikan ang makasaysayang ligasiya ng DZRH sa puso ng bawat Pilipino. 13 days na lang. Kasi kahapon 14 13 days na lamang at muli tayong magsasama-sama sa 85. Sa iisang adikain, iisang tungkulin, sama-sama tayo Pilipino. Para sa DZRH, ako po si Angelo Palmones, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Isang minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online, kasama si Kuya
Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Balikan natin ang mga balita. 2 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga, pumalo na sa higit 6 na milyong individual ang naapektuhan ng El Nino panahon ng tagtuyot sa bansa. Sa datos ng Department of Social Welfare and Development nitong Hunyo, katumbas ito ng 1,585,826 na mga pamilya mula sa 7,697 na mga barangay sa Pilipinas. Kabilang sa mga ito ang Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, Soxargen, Caraga, ang Cordillera Administrative Region at Bangsamoro. Umabot naman ang 672.2 million pesos ang tulong na naipabot ng DSWD sa mga apektadong mamamayan. Bukod pa rito ang 2.3 billion pesos na lagaan ng food at non-food items at 101.7 million pesos na standby funds. Pero tayo ngayon ay nasa panahon na ng tag-ulan. Alamin natin ang magiging ng panahon mula kay Rhea Torres mula sa Pag-asa. Ma'am Rhea, good morning. Yes po, good morning po sa inyo. Good morning po sa ating mga tagapakinig sa magiging lagay po ng ating panahon ngayong araw. Sa kasalukuyan po ay nakaka-apekto ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ sa Southern Mindanao at Palawan. Kaya asahan po natin ay makakaranas po ng maulan na panahon dito sa may areas po ng Palawan pati na rin Zamboanga Peninsula. Samantalang sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, patuloy pa rin po yung mainit na panahon at may mga tsansa pa rin ng mga localized thunderstorms. So mga panandaliang buhos ng ulan, kadalasan po yan nangyayari sa hapon o sa gabi. So far po, yung latest thunderstorm advisory po natin is as of 3 a.m. So possible po na makakaranas ng mga pag-ulan sa areas ng Quezon at Laguna sa susunod na 3 oras, particularly hanggang sa darating na alas 6. So monitoring lamang po tayo ng ating mga thunderstorm advisory at ihanda lamang po natin yung ating mga pananggalang sa ulan. Wala din po tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya naman over the next 2 to 3 days, wala pong tayong inaasahan na bagyo na posibleng makaapekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Bagamat asahan pa rin po natin yung mainit na panahon for the next mga susunod na araw at may mga chance pa rin po ng mga localized thunderstorms. Yan lang po latest mula dito sa Ma'am Rhea, yes po. Yung sinasabi mo ang pag-ulan dito sa may bandang Quezon, gaano kalakas? So yung based po sa advisory po natin, possible po nasa moderate to heavy yung mga pag-ulan. Kaya pinag-iingat din po yung ating mga kababayan dyan. Pwede mag-trigger ng landslide, ha? Yes po, tama po. Lalong-lalo na pag may mga severe thunderstorms. Usually pag severe thunderstorms po, malalakas po yung mga pagkulog at pagkidlat. At sinasamahan din po yan ng malalakas na mga pag-ulan. Kaya pag nakaharanas po or nakakarinig na po tayo ng malakas na mga pagkulog at pagkidlat ay pinag-iingat na po, pinaghahanda yung ating mga kababayan. Pero ang good thing, wala na tinamaan ng kidlat nitong mga nagdaang araw, ha? Yes po, medyo nabas-bawasan po yung mga lightning strikes po natin as far as pagkakaalam ko po. Kaya maganda din po na sumisilong po tayo kaagad pag nakakita na po tayo ng kidlat. Walang gale warning nakataas? Tama po, wala pong gale warning sa ngayon, kaya malaya pa rin po mga kapalaot, lalong-lalo na yung may mga maliit na sakyang pandagat. Thank you, Ma'am Rhea. Magandang umaga. Magandang umaga din po. Maraming salamat. Ingat si Rhea Torres mula po sa Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! At para po paghandaan ang anumang mga kalamidad na darating, ready na po natin ang ating mga emergency kit. Lagyan po ng family alcohol. Dalawang po formulation ng family alcohol na pwede natin pagpilian. Proteksyon ng pamilya laban po sa mga mikrobyo. Yung family, 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po yung moisturizer. Yun namang mabangong family wrapping compound improvement cologne. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang DCRH book na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga,
Pilipinas. Ay, tamang-tama. Kasama na natin si Regional Director Toto Perales ng Department of Agriculture doon po sa Region 12. Kasi may 2 pong lugar sa North Cotabato ang natukoy na meron pong problema ngayon sa African swine fever. Ano ho? Director, magandang umaga po. Thank you for joining us. Umaga, sir. May buntag, Director. May buntag. Oo. Ang mga apektadong town is Makilala, no? Makilala, which is nasa boundary po ng Davao del Sur, at saka ano isa, Antipas ba? Antipas. Ano na pong nagawa natin? Ano tayo? Kaling na rin doon? Nag-depop na. Okay. Nagkaling na. Gaano karami ang pinatay na baboy? Hindi kasi maliliit naman eh. So mga backyard. Hindi naman malaki. Backyard lahat, hindi malalaki. Okay. So mga ilan yung naapektuhan? So far sa report ko kahapon nasa mga 78 eh. Although kinakailangan pa rin na kahit na konti lang yon. I-depop natin. Oo. Iba naman, wala naman. Nag-patch na tayo, wala naman na. Oo, pero magugulat ka ha kasi nga ang North Cotabato ang may isa sa pinakamahigpit na mga countermeasures na ginagawa against ASF, ano? Pagpasok mo pa lang ng border, meron ng tawag diyan, meron ng sanitation. Oo, may talagang cooperative naman ang lahat, Director. Yes. Outside of North Cotabato, wala na bang ibang apektadong lugar sa Region 12? Wala namang nababalitaan. Mukhang okay na. At least, di ba? Magandang development yun. Di ba? At ginagawa naman natin lahat. Nagbibigay na tayo ng intervention natin ng mga gamot every checkpoints para wag na kumalat. Okay. So, anong gagawin ngayon? Like for example, ako, magbababoy po ako dyan sa Mindanao. Ano ang dapat namin gawin with this development? Siyempre, babantayan natin yung mga biosecurity natin kasi yun lang naman. Minsan may mga tao nakakapasok from the other piggeries na may tinamaan. Pero so far, sa ngayon, hindi naman parang ano na siya. Tinitingnan natin within the week anong mangyayari. Kaya lang wala pa rin bakuna, no? Wala pa. Pero minamadali na ni Secretary yun. Sabi nga parang July, dapat nandiyan eh. Ewan ko ano nangyari. Ngayong July, hindi, saan magagaling yung bakuna? Wala po akong idea, boss. Wala pa ako. Okay. So far, ang pagkakarinig ko mukhang talagang minamadali na ni Sekretaryo para maano ng lahat. Ayos. Kasi ang hirap-hirap din, di ba? Mahal-mahal na ngayon ang baboy. Oo nga eh. Oo. Magkano ba dyan sa Magkano dyan sa Mindanao ang farm gate price? Hindi ko na-update, boss. Hindi ko na-update. Okay. Pero malaki pa rin ang populasyon ng ng babuyan diyan. Actually, may mga lugar na actually dapat ngayon nagre-rep up na. Okay. Nag-uumpisa na. Problema, lumabas na naman ito. Pero North Cotabato, malayo naman. So far, hindi naman siya talaga kasi yung mga contaminated na mga backyard, nung chinek natin yung palibot, hindi naman lahat meron. Inaayos lang natin. So ngayon, ang talagang strategy na lang is increase biosecurity sa kanya-kanyang mga farm, ano? Kumbaga, kanya-kanyang alaga, kanya-kanyang check, kanya-kanyang na lang. At saka as much as possible, i-isolate talaga, no ha? I-restrict yung entry. Walang movement ngayon doon sa mga lugar. So, yung checkpoint natin, mahigpit ngayon. Hindi, tsaka kung pwede, pagka nakaramdam ho kayo na medyo may problema ang babuyan nyo, huwag nyo na itago. Yan ang naging problema dati, tinatago eh. Di ba? Kaya nga, and dapat din, alam din nila yung, na pag yung nakikita ko medyo nag-uumpisa pa lang, katayin na kaagad. I-depop na kaagad, di ba? Hindi naman kailangan sabay-sabay eh. Pagka yung isa nagkaroon, tanggalin na kaagad. Ang iba kasi pinapabayaan to eh. Okay. Wala naman din silang mga idea boss talaga sa ganyan kasi una-una backyard lang sila, di ba? At saka bago kayo mag-repopulate, kumuha muna ng advice galing sa mga technicians. Yeah. Yun. Ito kasi ang tinamaan, hindi naman talaga nagpaparami. Backyard lang talaga, no?
backyard, nagbebenta lang ng biik, parang ganyan. So ano, suspended muna yung yung mga dispersal program ng mga lokal na pamahalaan? Wala pa naman. Wala pa. Hindi pa umaabot sa puntong 'yon. Hindi pa naman. Okay. Hindi natin depende sa Okay. Kanilang Sige. kung ano mandato. Oo, pero sana nga po mapaaga ho yung pagdating ho ng bakuna, no? So ang DA Central ang magsasagawa ng procurement. Yeah, ang DA Central noon. Pero naman kasi kahapon pinatawagan ko na yung mga bahay natin, pina-check na natin lahat. So, kumbaga lahat ng pina-check natin sabay-sabay pinakuna samples. Sige. At least magandang development na 78 lang pala yung naapektuhan. Hindi pa ganun katindi yung perwisyo. Pero na-depop na yung mga pigili talaga na pina-check kasi natin may mga positive, di ba? So nag-depop na. Hindi ko lang alam yung data. As of kahapon mga 70 plus, hindi ko pa alam kung lumaki o hindi. Okay. Sige. Anyway, Director. Dagang salamat ha. Dagang salamat for joining us. Magandang umaga po. Salamat din. Si Regional Director Roberto Toto Perales ng DA Region 12. Yan. Para ho dun sa mga kababayan natin dyan sa North Cotabato in particular at mga iba pang malalawigan sa kupo ng Region 12 na depopulate na po yung areas na sinasabing apektado nga po ng ASF at ito po naman pala ay mga backyard racers, ano? Kaya kasi nga ho walang yung phytosanitary at saka yung biosecurity protocols hindi naman ho nasusunod doon sa ibang mga backyard, yung mga tig-2, 3 lang ang inahin, ano ha? At least doon sa ibang mga nababakuran talaga na may mga 50 saw level pataas, na-secure na ho yan. Maganda umaga, Pilipinas! Problema lang, paano ibebenta? Ang hirap po ilabas. Ang daming certification na kinakailangan. Di ba? Kaya kahit na maganda-ganda na sana yung production, ang hirap pa rin magbenta. Ang hirap maging magsasaka. Mahal-mahal na nga ho ng mga pagkain. Di ba? Ang sarap po, ang mahal ho ng feeds. Ang mahal ng mais. Pagkatapos mahirapan ka pang ibenta. Maganda umaga, Pilipinas! Ay nako, pero at least di ba si Governor Lala Mendoza ng North Cotabato talagang mahigpit na ipinatutupad yung mga panuntunan para humalabanan ang ASF. Sana ho lahat ng mga lokal na pamahalaan ganun ka proactive, ano ha, para agad na napupuksa ito pong mga sakit na po pwedeng tumama sa ating pong mga livestock. Ayan ha. Parang dito sa lalawigan ng Quezon, si Dr. Helen Tan po naman ang ginawa, pinalakas ang loob ng mga magsasaka na magtanim ng mga high value crops katulad po ng kakao. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot. Itinanim po sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. At ngayon, mga MSMEs na ho sila. Nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na kakao beans para may process bilang tangerine chocolate. Ang brand ng mga magsasaka at magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Available yan sa 0919-095-5935. Yung mahigit 10 variants po ng tangerine chocolate po pwede nyo i-verify sa tangerinechocolate.ph. Ang mga raw materials sa ginamit dyan ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Kaya nga po sabi ho ni Dr. Helen Tan, habang pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas din natin ang ekonomiya ng ating bansa. So, ang pakiusap po niya, tangkilikin natin ang gawang atin. Sino nga bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya, buy local. Di ba? Kasi kahit na ito gawang lokal, ang lasa naman pang-international at ang looks pang-global. Maganda umaga, Pilipinas! Parang si Secretary Benny Laguesma. Si Secretary Laguesma ay gawang lokal pero pang-international. Sec Benny, magandang umaga po sa inyo. Angel, magandang umaga din po sa inyong mga taga-tangkilik at taga-subaybay. Oo, mukhang hindi happy. Sabagay, talaga namang wala naman nagiging happy sa sektor ng paggawa. Kahit na, di ba, pag nagbigay ka ng 100, sabi kulang. Magbigay ka ng 35, kulang. Pero saan daw galing yung 35 pesos na yon? Ano daw naging batayan, Secretary? Una muna kung Angel, gusto ko sanang bigyan ng diin. Ito pong hakbangin na ginagawa ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board specifically po sa National Capital Region. Ang ina-address po niya yung floor wage, yung entry level, yung minimum wage po. Yung pong mga sweldo na ikangay tutukoy sa mga ikangay karagdagang kasanayan,
kayo po naman ay hindi unskilled, meron po kayong matatawag natin na mas mataas na kakayahan, yung po ay pwedeng makakuha ng mas mataas pa sa minimum wage. Ang intention po, ang objective po ng minimum wage ay tiyakin na hindi bababa ang sweldo doon po sa tinatawag na floor level. Ngayon po, doon sa inyong katanungan, ang lagi pong batayan naman ng ating pong wage board yung pong mga 10 criteria na nakapaloob po doon sa batas, sa Wage Rationalization Act, yung pong ating RA 6727, na yan po ay nandiyan na noong pa pong 1990. At hindi naman po nawawala ang relevance niya kasi bahagi po doon yung pangangailangan ng manggagawa. Ikalawa po yung meron pong pagtanaw din sa kapasidad ng mga negosyo na magkaloob po ng karagdagang aumento sa umiiral na sahod. Nandun din po yung pagkakataon na magkaroon ng countryside development, lalo na po sa ibang mga reyon outside po NCR, pagkakaroon po ng paglikha ng karagdagang trabaho. At yung pong may kinalaman din po sa atin pong Consumer Price Index. So, 10 criteria po yan na tinitignan po ng ating mga boards. Siyempre po may pagsasaalang-alang din sa pwedeng maging epekto sa atin pong employment level at sa atin pong inflation rate sa ating bansa. So, medyo hindi po ganun kasimple ang ginagawa ng ating wage board. At yun nga po, tama naman ang nabanggit mo kung Angel Wala pa naman siguro akong nadinig na pinuri ng husto o nagkaroon ng ikinatuwa, nagpasalamat sa wage board. Kaya po talagang thankless job po yung trabaho na yan. Pero talaga po namang dapat din sundan po ng atin pong mga wage board ang kanilang mandato na tiyakin ang atin pong umiiral na minimum wage level ay matanggap po ng ating mga manggagawa. At saka yung ang sektor ng paggawa, may kinatawan din ho doon sa board. Opo, tripartite po siya. Ngayon po hindi naman po lagi sila nagkakaroon ng agreement na ito kasi normally po talagang siyempre isasatinig din papaabutin po. Bukod po doon sa public consultation, public hearing, mayroon pong wage deliberation, mismo yung ating pong wage board kung saan nga mayroong kinatawan ang manggagawa at namumuhunan at doon po sila tumatalakay. Nung pong nakaraang taon, medyo maganda po naman ang kanilang diskusyon. Medyo karamihan consensus Ang ibig po ng consensus, nagkasundong-sundo. Dito po, ang ulat po na natanggap ko, siyempre po, medyo naliitan yung kinatawan ng manggagawa at nagpahayag po sila ng kanilang dissent. Naman po kinikilala sa isang malayang bansa na bagamat kayo, hindi naman po kailangan pilitin na pumayag ka na rito. Pero kung nagkaroon na po ng pagpapasya yung mayorya, siguro dapat po yun ang ipatupad ng atin pong mga implementor sa level po ng rehiyon. At saka yung umentong 35 pesos, wag naman nating i-equate yun sa daily needs. Kasi dagdag lang nga ho yun din sa minimum. Di ba? Opo, yun nga po. Minsan po napaka sensitibo, alam ko po kasi dahil medyo yung pong may kinalaman sa sweldo, tagus po kasi yan sa sikmura at sa pangangailangan ng pamilya. Opo. Subalit kaya nga po yung atin pong mga ginagawang hakbangin, magbuhat pa po nung tayo ay bumalik dito sa DOLE, yung pong direktiba ng Pangulo na sana lalo tayo makahikayat ng mga investors o kaya mga existing investors naman po ay magdagdag ng sa kanilang negosyo para makalikha ng mas maraming trabaho. Dahil kung mas marami pong trabaho kumpara po doon sa demand, ang supply po natin kasi ngayon mas marami. Kung ang supply po ay mas konti kaysa sa demand dahil mas marami pong nalikhang hanap buhay, pag-uusapan po naman na dyan ng manggagawa at ng kanyang namumuno, hindi naman siguro ako dapat binibigyan lamang ng minimum wage. Kasi ang minimum wage nga po, doon lang sa mga wala talagang kakayahan, mga nagsisimula. Pero alam ko po naman na batay po doon sa aming mga natatanggap na mga informasyon galing po sa mga business organizations na nakakaugnayan namin, nahihirapan silang maghanap ng mga manggagawa doon sa kanilang requirements. So tinutugon naman po namin yon sa patuloy na retraining, upskilling para lalong makakuha ng mas magandang trabaho at mas magandang benepisyo ang ating mga manggagawa. Hanggang ngayon ba problema natin yung mismatch?
Meron pa po, dahil ang mismatch naman kasi, Kong Angel, hindi lamang po yung sa isang lugar, kundi meron tinatawag na geographical mismatch din eh. Meron pong mga rehiyon, marami silang ganitong klaseng kasanayan, pero wala naman po doon yung industriya na pwedeng mapag-ukulan ng ganong klaseng kasanayan. Kaya po, tuloy-tuloy yung aming pakikipag-ugnayan sa kanila para magkaroon po ng linking yung kanilang mga pangangailangan sa mga nasasanay o na-produce po natin ng mga graduates ng mga iba-ibang mga kurso. At sa katunayan, Kong Angel, na yung nakaraang linggo, nagkaroon nga po ng National Employment Summit kung sa atin binigay yung report sa ating Pangulo na nakabatay po ito sa regional consultation, Kong Angel. Hindi po ito binalangkas lamang ng pamahalaan. Katulong po natin dito ang mga stakeholders, kinatawan ng namumuhunan, kinatawan ng manggagawa. Meron pa po rito mga academe at saka yung international partner po natin, specifically ang ILO. Bahagi po dun sa pagbabalangkas ng National Employment Master Plan na atin pong isinubmit sa Pangulo. Meron pa pong susunod na hakbangin yon kasi yung pong na-submit na report, kailangan po pong dagdagan na yung ating plano para po tumagos ng 10 taon dahil yun po ang itinatadhanang trabaho para sa Bayan Act. Alam mo ninyo, ito halimbawa, tubero. Hanggang ngayon, ang hirap po kumuha ng matinong tubero dito sa Metro Manila. Tama ko yung Kong Angel. Kaya nga po nung ang naging direksyon po ng DOLE, katulong po ng TESDA, yung pong talagang makapaglikha tayo ng manpower base na ang atin pong construction industry makinabang. Banggitin ko lang ko, Kong Angel, meron pong programa ngayon na yung sa UN, yung Global Accelerator na tinatawag. Ang briefly po, ang layunin po ng Global Accelerator, makalikha ng 4 billion jobs all over the world. Wow. Okay. Opo. So, kasama po tayo ang Pilipinas sa unang 15 bansa na tinatawag po na Pathfinder. Ibig sabihin, bibigyan po tayo ng assistance, financial at saka technical, at ang atin pong in-enroll na gusto nating mapalakas, dalawa pong sektor, dalawang industriya, kasama po yung construction at saka yung transportation. So, kasi gusto po natin na talagang sana magkaroon ng malakas na development dito sa dalawang industriya dito. Dahil nakikita po natin yung meron rin programa ang atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pero sino magpipinance nun? Ano po? Sino magpipinance? Saan manggagaling yung pondo? Meron po silang global funder. Ibig sabihin po yun, yung mga bansa na mayroong kakayahan, karamihan po yan mga developed countries. Magbibigay po sila ng kanilang ambag para po dun sa pondo at ito tuloy-tuloy po na ginagawa ng UN, United Nations po. Tapos, kanino i-channel? Sa TESDA? Sa DOLE po. DOLE? DOLE po at katulong po ang TESDA. Kasama po ang TESDA. Pero paano po, ang overall po na actually ang enroll dyan Pilipinas. Pero ang pangunahin po na ahensya na gagampan dun sa tungkulin na yon na magiging nakikipag-ugnayan sa kanila, ang DOLE po. Nag-umpisa na? Po natin, ang DOLE ay, ang TESDA po naman ay attached agency sa pangkasalukuyan ng DOLE, kaya sama-sama po kaming nagsisikap na magampanan yung tungkulin para maitampok po natin yung mga ginagawa natin na nakakatulong naman po sa ating mga manggagawa sa ating bayan. Nag-umpisa na yan, Sek? Nagsisimula na po. Kasi meron na pong tinatawag na first tranche ng financial assistance para po mailatag yung mga balangkas na mga gagawin ng atin pong DOLE. Kabahagi nga po ang TESDA riyan. At siyempre po tinitignan po namin paano namin talaga matutupad yung pong aspirasyon na dumami ang hanap buhay at hindi lamang basta hanap buhay. Yung po sanang dekalidad na hanap buhay. Kasi yun po rin ang tinataraw ng ating Pangulo bago po siya bumaba sa kanyang panunungkulan na magkaroon po talaga ng mas maraming quality jobs at all-inclusive po ang maging approach ng ating pamahalaan. Teka muna, yung ititrain halimbawa ng TESDA, ang magre-recruit kayo o ang TESDA? Definitely po, sila po ang nakapronta, pero kami po ang parang
kumbaga sa overseer tinitingnan po namin yung paano po natin na matutupad yung mga commitment natin. Kasi po ang karamihan ng nai-enroll doon sa para maging pathfinder ka po, mayroong mga programa ng isang departamento o isang bansa na nakikita nila ay pwede talagang makatulong upang makalika ng mas maraming trabaho. Tapos ano yun? I-deploy sa ibang bansa o local ang magiging... pangunahin po na local. Okay. Pero alam mo naman po ang Angel karamihan po ng ating mga kababayan, nabanggit mo nga kanina, naghahanap ka ng tubero, wala ka na makita. Hirap humanap ng tuberong matino. Tapos kung Angel, palagay ko, ganito rin ang karanasan mo. Naghahanap ka ng tubero o kaya master plumber, wala kang makuha, helper lang, pero ang bayad mo, master plumber din. So, ganun ngayon. Ang mahal nga eh. Yes, hindi ka makakakuha. Kaya ngayon sinasabi ko kanina, gusto ko lang bigyan ng diin. Bagamat hindi po natin na talagang napapasaya, natutuwa yung mga sa minimum wage. Minimum wage lang po yan. Hindi po yan yung talagang pwedeng makuha ng isang manggagawa na skilled na masasabi po natin. Kagaya ng pinag-uusapan natin ngayon, isang tubero. Pero hindi mo yan makukuha, babayaran mo yan ng minimum wage. Palagay ko, yung sira ng iyong sa bahay mo, may kinalaman. Good for 3 days lang eh. After 3 days, sira na naman. Teka, pahabolan daw. Paano daw yung mga kasambahay? Meron ba silang kasama daw ba sila doon sa increase? Meron pong lalabas. Hindi po siya naisama dito. Subalit kasama pong nagpapatuloy po yung talakayan. Kasi matatandaan po natin, meron pong mga rehiyon, paglabas po ng kanilang ikangay wage order, natalakay na rin po yung sa kasambahay. Ito po, para sa kasambahay, ito po kaya pasunod na po ito. Okay. Kaya hindi po naman kinakalimutan ang atin pong mga kasambahay. Kagaya nga po nung nakaraang taon, lahat po ng rehiyon nakapaglabas ng wage order din. Kung hindi man nakapaloob dun sa same wage order, meron pong sumunod na wage order, may kinalaman naman po sa talakayan sa sweldo po ng ating mga kasambahay. Sige, abangan namin. Sek, pero abangan din namin pagka full swing na yung implementasyon ng program na binabanggit nyo, pakitimbrehan ho kami para maipaalam din ho natin sa kanila. Kasi ano bang magiging recruit? Per barangay ba ito? Per town? Ano po ito hindi naman, kasi po ang programa naman ng DOLE, tagos po sa lahat Okay. In fact, gusto nga po naming matutukan yung mga lugar kung saan may kakulangan. Nang sa ganun po, maiwasan din natin yung tinatawag na social cost, whether it's an urban migration or outside of the country migration, medyo dapat po siguro natin na sikapin, available po yung mga ganung klaseng kasanayan sa mga ibang mga area. Matandaan po natin, kaya po kasama dyan ang construction, kasama ang transport. Kasi po ito yung nag-uugnay sa mga ng ating pong mga rural areas para po sa development. Kaya nga nabanggit ko kanina, bahagi po kasama po doon sa mga factors na tinitignan ng ating pong wage board, yung countryside development, para medyo walang maiwanan po doon sa pagsisikap ng ating pamahalaan na palaguin ang ating ekonomiya. Sek, maraming salamat for joining us. Magandang umaga po. Thank you. Yes, maraming salamat Kong Angel. Ingat po. Mabuhay po ang inyong programa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po. Si Labor Secretary Benny Laguesma. Magandang umaga sa mga taga Somerset, New Jersey, at sa mga taga Tamblas, Romblon. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, belated happy birthday nga pala kay Ma'am Bing Solis ng Romblon, ha? Ayan, board member Bing Solis ng Romblon. Good morning. Oras mo na sa buong kapuluan, 5:30. Champion Super Clean. Marami siyang malagang pogo. May puguhan ho niya doon. Pero hindi illegal. Problema nga din daw nila, ang hirap magbenta. Ay, sus, may ginoong buhay ito. 35 na makalipas sa 5:00 na umaga. Ay, magandang umaga ho sa mga kaultabayo natin, ha? Ang ultabayo pwede natin i-take anytime. Pero pinakamaganda, 2 capsule bago matulog. Ano po yung ultabayo? Ito po yung postbiotic na nagtataglay po ng Lactococcus lactis strain plasma. Dinaral po sa Japan sa pamamagitan po ng isang napakahabang clinical trial. Ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya hindi ho ito kwentong kutsero, talagang dumaan ho sa pag-aaral, ha? Kaya talaga naman nakakabilib,
Ang ginagawa po ng postbiotic, pagpasok po sa ating katawan, ina-activate po yung commander ng ating immune system, yung plasmacytoid dendritic cell. Ano? At yung PDC na yan po naman ang nagtataboy ng mga toxin sa ating katawan habang tayo po natutulog. Kaya maabot po tayo doon sa stage 4 ng tulog kahit na medyo kulang ho yung ating tulog. Ano, maabot tayo doon sa point na para tayo nananaginip na rin. Nare-relax yung ating katawan. Para kinabukasan, magandang gising mo. Diba? Alakan tigyawat. Ano? Nalalabanan mo stress at saka puyat. Ayan, At higit sa lahat, nagkakaroon ka ng panibagong sigla sa pagharap ng panibagong hamon sa kinabukasan. Available yan sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang ho ninyo na galing po sa Theoxis Health Ventures. Pero meron din po sa Mercury, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Ayan. Kung wala ho dyan sa mga Mercury Drug sa inyong lugar, i-text na kaagad ninyo sa 0917-1106-580 para ho sila maabisuhan na kinakailangan na ho nilang mag-replenish. Ayan, 0917-1106-580 para po sa inyong mga katanungan tungkol po sa Ultabio, ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration at rekomendado ng mga doktor. Ang mahalagang paalala, ang Ultabio ay hindi po gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Oras sa buong kapuluan. Maganda umaga, Pilipinas! 37 makalipas ang alas 5 ng umaga. Umabot naman sa mahigit 10,000 mga sasakyan na hindi rehistrado ang nahuli na ng Land Transportation Office dito lamang Hunyo. Ayon sa LTO, 9,212 ang na-issue ng violation ticket habang 1,600 plus naman ang na-impound. Karamihan sa mga nahuli ay mga motorsiklo. Sinusundan ng tricycle, private van, private sedan at mga truck. Ayon kay LTO Chief Vigor Mendoza II, patunay lamang ito ng pinaigting na kampanya ng LTO laban sa mga kolorom at mga hindi rehistradong sasakyan. Nilimitahan na ng lokal na pamahalaan ng San Juan sa isang lugar na lamang ang pagsasagawa ng basaan sa susunod na Wata-Wata Festival. Ito ang sinabi sa DCRH at radyo natin ni San Juan City Mayor Francis Zamora matapos na ulanin ng reklamo at batikos ang nagdaang pagdiriwang ng Wata-Wata Festival noong June 24. Paglilinaw pa ni Mayor Zamora, labag sa kanilang city ordinance ang ilan sa mga panggugulong ginawa ng mga residente, tulad ng pagyayanig at sapilitang pagbubukas ng mga sasakyan para mambasa. Kaya naman sabi po ni Mayor Zamora, sa mga susunod na taon gagawin na lamang ang basaan sa Pinaglabanan Road mula Domingo at Guevara Street. Dahil po sa nangyari nitong June 24, tayo po talaga gagawa ng malaking pagbabago pagdating po sa celebration ng ating kapistahan, kung saan lilimitahan na lang natin ang basaan sa isang basaan zone o dito po sa Pinaglabanan Road in between Domingo and the Guevara Streets, para po ito na lang po ang kaling isasarado namin tuwing June 24 from 6 a.m. to 12 noon para magbasaan. Tsaka mas madaling i-manage, di ba? Hindi naman mo problema. Samantala, sinabi rin ng alkalde na 7 katao naman ang nasampahan na ng kaso matapos na magdulot ng abala sa mga dumaraan sa pagdiriwang ng Wata-Wata Festival ngayong taon. Tsaka yung nagreklamo na rider na nasira ang cellphone dahil po doon sa isang nambasa. Maganda umaga, Pilipinas! Sunod-sunod na lindol ang yumanig sa iba't ibang bahagi ng Eastern Visayas kahapon. Ayon sa PBOC, unang naitala ang magnitude 4.9 na lindol sa Abuyog, Leyte, 1:22 ng hapon. Tinunda ng magnitude 4.6 na lindol ng Humonhon Island sa Giwan, Eastern Samar. 1 minuto lamang ang makalipas at 1:53 p.m. naman magnitude 5 na lindol sa Balangiga, Eastern Samar. Inuulat din ng PBOC na wala namang inaasang pinsala sa mga ari-arian ng mga naturang pagyanig sa magkakahiwalay na bulletin na inilabas ng ahensya. Ininaw din ng PBOC na ang nangyaring serye ng lindol sa iba't ibang bahagi ng Eastern Visayas ay aftershock ng magnitude 5.8 na lindol sa offshore Leyte noong May 3, 2024. Sinabi ni PBOC Director Dr. Teresito Toto Bacolcol, ang sunod-sunod na pagyanig ay bahagi ng sa Eastern Samar ay parte ng earthquake sequence noon sa Leyte. Actually po, lahat po to, aftershocks po to nung May 3, magnitude 5.8 earthquake. So mayroon na po tayong earthquake dito nung May 3, again magnitude 5.8. And yung mga sunod-sunod kanina, part lang to nung earthquake sequence. Nagkaroon tayo ng just aftershock. Samantala, kasama na natin si Congressman Egay Erice. Ang
Ang nire-recommenda naman nila kung Egay, dahil nga sa may problema tayo dito sa may mga question pa tungkol ho sa Miro system na gagamitin sa darating na eleksyon, gamitin na lamang yung mga lumang vote counting machines. Ano ha? Kung Egay, magandang umaga po sa inyo. Ay, magandang umaga, Angelo. Opo. Umaga sa nakikinig sa inyong programa. Kaya lang mukhang matindi ng resolve ng COMELEC na gumamit ng bagong sistema. How can we use the BCMs? Alam mo, yung bagong sistema, sa tingin ko ay hindi pwedeng gamitin dahil ito ay illegal. It's against the law. Kaya Teka, napuputol si... Oo. Hello. Illegal dahil... ito ay labag sa Republic Act 9369, yung Election Automated Law. Kasi nakalagay doon, una, sa Section 12, hindi pwedeng gumamit ng isang voting machine at sistema na hindi pa nagamit sa anumang bansa. Itong itatanong lang natin sa Miro at sa COMELEC, saan ba nagamit itong sistema na ito? Wala pa. Prototype nga daw. Bakit gagawin tayong guinea pig? Bawal to. Labag ito sa batas. Kaya po, yan yung pinitisyon natin sa Korte Suprema. At tingin ko po, napakaraming violation ng Commission on Election na ginawa para talaga siguruhin na matuloy itong kontrata to. Kaya talaga matindi yung result nila. Kasi po, hindi naman tayo gumagasta sa nakaraang 5 eleksyon, automated election, hindi tayo gumagasta ng 6 billion. Ngayon, 18 billion in one election. Ayan yan ang dahilan kung bakit matindi yung result nila. Hindi, tsaka yung bawat training pala sa mga area, banibagong budget pala yun? Yung Oo, tsaka alam mo, ang matindi dyan, alam mo, yung unang-unang i-roll out yung PCOS machine, nung unang-unang election for automation, talagang medyo nalito yung mga teacher that almost magkaroon tayo ng failure of election. Dahil siyempre, sa roll-out, takot yung mga teacher, hindi alam yung gagawin, talagang medyo nalito. Ngayon, ito, mas nakakalito itong system ito at nakakatawa. Pag nakita mo talaga yung pinapakita ni Chairman Garcia, hindi lang siguro alam hindi alam yung mga mangyayari yung pinapakita niya. Yung pinapakita niya sa nakakaintindi, nakakatawa. Ridiculous. Parang malaking katangahan yung gagawin nilang eleksyon natin na walang ibang tutulot, kaguluhan, kalituhan, at posible yung failure of election. Okay. At masasamantala ito ng mga mandarayang politiko. Teka muna, Kong. Kung gagamitin yung mga dating BCM, functional pa ba? Alam mo, nung November 2022, January 2023, itong mga BCM na ito ay tinan over sa COMELEC for safekeeping. Pero bago tinan over, Kong? all these BCMs are in good working condition after inspecting it one by one. Isa-isa, in-inspect. Okay. Tapos pinirmahan nila. Tapos May, just 5 months later, nag-issue ng resolution ang COMELEC na sinasabi na unserviceable na at wala ng spare parts. So nagsinungaling dito yung COMELEC. Bakit? 5 buwan pa lang. Sinabi nila working condition, tapos bigla nila sinabi nila unserviceable. Okay. Nagsinungaling sila dito. Bakit? Sabi nila walang spare parts. Nakalimutan nila sa nung 2015 contract with Smartmatic na binalagay nila sa kontrata na Smartmatic should guarantee the availability of spare parts until the 2020 local elections. Dahil itong makina to, hindi naman natin inarkila, kundi atin na ito. Meron pang 1-year warranty. Hindi pa tapos yung 1-year warranty kasi January yung pinaka-late. So, ibig sabihin, January 2024, November 2023 pa yung expiration ng warranty. Hindi nila ginamit. Kung sira, paggawa nila, libre. At ang pinakamalaking kalokohan dyan, ang ito, alam mo, dapat may COA approval. Hindi ito dumaan. Dapat ito in-inspect na isa-isa
Yan, merong direction ng COA. Yan, may letter of instruction tungkol dyan. Paano mo i-dispose yung isang government property? At Correct. imagine, this costs billions of pesos. So, dapat ito dumaan sa COA. Pero ito, hindi dumaan sa COA. Kaya, ang laki nilang problema yan. So sabi ko ngayon, ang balita ko, nasa pa rin nila yan sa warehouse nila. Hindi naman sila yan, wala namang So ang gusto nilang yung mangyari, i-donate yan O kaya ipa-auction yan. So may panahon pa ba, Kong, may panahon pa ba para kung halimbawa kinakailangan ng refurbishment maisakatuparan? 2 months lang ang refurbishment, tapos na yan. So meron pa kasi may pa naman yung eleksyon Yes, may pa yan. Yan lang, alam mo, sa halip na tingnan ang daming red flags ng Miro system, ang daming red flags from track record, pati yung agreement with local partners, ang daming problema niyan. Ngayon nila binabago yan Mga nakikita nilang mali. Pwede ba yun? Pagkatapos ng bidding, saka mo ayusin yung mga mali. Ipe-pre-qualify mo, ito-qualify mo yung Miro, tapos sasabihin mo ngayon, baguhin niya. Di ba? Hindi talagang talagang obvious na obvious yung ginagawa ng COMELEC. So dapat proactive, even pending the decision ng Supreme Court, naayos na nila kung para may option tayo, hindi tayo magma-manual counting. Yun nga, kasi nga committed na sila diyan sa Miro. Committed sila diyan sa Miro. At kung iimbestigahan niya ng Senado, ng Kongreso, lalabas kung ano yung totoo. Wow. Puro propaganda lang yan. Kaya sabi ni Chairman, tingnan mo mga ilan sila niya, Chairman George Garcia. Sabi niya, papagawan niya uli ng agreement, yung Miro, yung systems, yung joint venture nito sa isang IT concept solution. Kasi daw doon sa kanilang pre-qualify, alam nyo na wala namang experience sa election sa St. Timothy. Alam nyo walang experience sa election yung IT firm. Bakit yung pre-qualify nang wala agreement? Okay. So basta ang sinasabi ho ninyo, kung halimbawa kinakailangan nga na mag-parallel initiative, hindi naman tayo gagastos dahil lang mag-repair naman yan yung provider, di ba? Yes. Ang kinakailangan lang masiguro natin na may naka-standby na mga unit. Kasi nga committed sila dyan, di ba? Na magka-legislate ang election natin basta matuloy yan. Delikado naman yan. Baka mag-manual counting tayo kamukha doon sa ibang mga bansa na. Nakita mo yung nung nag-demo si Chairman Garcia kay Vizcarra Davila, nakita mo kung paano nakakatawa yung sistema na gagamitin sa atin. Pero mo, ipapasok mo yung balota sa voting machine. Sa dating sistema, bibilangin na yon, tapos kukunin mo yung receipt. Di ba? Yan, ganun lang kasimple. Ngayon, papasok mo, tapos lalabas yung proseso ng machine, tapos lalabas yung summary of votes, yung kung ano yung mga binoto mo. Pero pinoseso, hindi yung balot. Yung una, sinabi nila yung mga image ng ballots, yung lalabas. Pero naisip nila, hindi pala po pwede dahil pag pinalabas mo yung image ng balot, napakaliit na sa haba ng balota natin. So, ang ginawa nila, isa-summarize din ng makina yung binoto mo. Lalagay doon kung sino yung mga binoto mo. Di wala rin kaibahan to sa printed receipt. Ito parang digital receipt lang. Okay. Tapos sabi nila, ano kaibahan doon sa dati? Ngayon daw pwede daw mag-recast. Halimbawa, kulang daw yung binoto mong senador, pwede mo ilabas yung balota mo. Tapos bumalik ka doon sa upuan mo, tapos saka mo dagdagan. O hindi nagkagulo na, biro lahat ng watcher nakatingin doon. Yung binoto mo. Mukhang yun ang hindi na ipaliwanag ng husto na pwede kang mag-recast, ha? Mas open sa anomalya yun. Oo, tapos pero hindi ka naman pwede mag-change ng vote. Natural, hindi ka pwede mag-change. Hindi ka pwede mag-change ng vote. Pag sinabi mo, mali yan hindi yan yung binoto ko.
hindi na ho pwede kasi may mark na yan eh. Pero pwede ka magdagdag. Kalokohan. Tapos ito ba, ito malaking kalokohan. Sabi niya, nung una, bibigyan niya raw 10 seconds yung harap, 10 seconds yung likod para i-review yung votes. Sabi ko, summary of votes bakit may likod, di ba? Kasi ang original intention nila, harap at likod nung para makita sa screen. Pero nakita nila 35 inches yung balota. Kung yung image ng 35 inches na balota, napakaliit na. Pero kung gagawin mo ng scroll type, napakatagal. Okay. Kaya sabi, 20 seconds. Imagine, kung bawat botante, bibigyan mo ng 20 seconds, that's about additional 4 hours na botohan. Kung mangyayari yan 30 seconds, may mga questions, abutin ng 1 minuto, additional 16 hours from our... Mas tatagal. Tayo na hanggang kinabukasan bago matapos yung eleksyon. Okay. Maraming madidisenfranchise ng mga botante. Okay. Kong, thank you ha. Tawag kami ulit pagka may mga kanagdagan pang mga kailangan paglilinaw. In the meantime, thank you for joining us this morning. Magandang umaga po. Salamat. Si dating Congressman Ege Risen ng Caloocan. Magandang umaga, Pilipinas! 8 minuto na lamang bago po mag-ACS ng umaga. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng At wag din ho natin kalimutan yung alok sa atin ng Westchester Realty, pinakamurang ready for occupancy unit. TCS term ho ito sa buong housing industry. 5% lamang down payment, pwede pang gives. Ano pang iniintay po natin? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Ito yung mga proyekto ng Westchester Realty dyan po sa Central Luzon, yung Severa Mabalacat, Severa Bacolod at saka sa Mira. Nasa loob po mismo ng township yung mga amenities, munisipyo, grocery, eskwelahan, simbahan at iba pa. Kaya hindi nyo na kinakailangan lumayo at napakalapit lamang po nito sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. At kung ngayon nga ho kayo bibili, may chance pa kayong manalo ng libre 342 sa anumang Asian destination na tatamaan ng inyong Lucky Dart. Punta kayo ng Japan, Taiwan, Singapore, Hong Kong at Thailand kung saan tatama ang inyong Lucky Dart. Tiniyak naman ang mababang kapulungan ng Kongreso na mabibigyan ng sapat na pondo sa ilalim ng 2025 national budget ang Philippine Air Force at ang kabuuang sandatahang lakas ng Pilipinas. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, batid ang pamahalaan ng pagbabago ng defense capabilities lalo na pagdating sa kagamitan. Bilang sa paglalaanan ng pondo ang makabago at modernong aircraft radar system at mga gamitan na magagamit sa pagprotekta ng ating soberanya at territorial integrity. Bukod pa rito ang programa para sa kapakanan ng sandatahang lakas at ng kanilang mga pamilya. Timbog ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation sa Quezon City ang 7 suspect na muna nasa likod ng pagbebenta ng mga posisyon at promotion sa gobyerno. Ayon kay NBI Ilocos Regional Office Regional Director Ferdinand Lamin, modus ng mga ito na maningil na kabayaran ng mula 500,000 pesos hanggang 1 million sa mga taong nagnanais na mabigyan ng posisyon sa pamahalaan o di kayo nais na ma-promote. Ang mga ito, baka kayo nakakausap o nalalapitan, ay sina John Vincent Cruz na gumagamit ng pangalan ni First Lady Liza Marcos at sa po Assistant Secretary ng Presidential Management Staff ng Office of the President para sa crackdown daw ng mga tiwaling opisyal sa pamahalaan. Ito pala sangkaterba na rin ang kasong kinakaharap. Bukod kay Cruz, ang iba pang miyembro ng sindikato ay sina Paulo Cruz, Kim Joseph Ernard, Jason Marquina, Dante Rabano Jr. at Darwin Dave Caigan at Noriel Reynoso. At yun po ang kabuuan ng ating mga balita, 2x2 at ACS Balita susunod na. Tanim na kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay galing po sa isang American writer, si Charlie Munger. Siya po ay actually negosyante ito. Ang sabi ho niya, those who keep learning will keep rising in life. So alam nyo na ang gagawin. Keep learning. 2x2, susunod na. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas!